Dalawa po ang pwedeng nangyayari. Inggit or takot sila o alam nilang hindi sila makakasagot dito sa tapang, talino at galing ng bagong Undersecretary ng PCO, Attorney Castro at Malacanang or Palace Press Officer. Kaya ako binabanggit ito kasi minais ka na po akong ilang mga vlogger na identify na maka-Duterte. Lalo na po yung isang vlogger na lagi nag-iingay dyan sa Amerika. Galit na galit. Pinipersonal si Undersecretary Castro. Wala daw alam. Paano magiging walang alam yun? Abogado yun. Paano naman bibigyan ng Pangulo ng Undersecretary kung walang alam? So, pinersonal ka agad. Expected natin dahil yung vlogger na babaeng yan, wala yang ginawang tama. Puro yan fake news at paninira. Pero ayaw namang umuwi ng Pilipinas. Doon lang siya naglalagi sa Amerika. So, dalawa lang ang nakikita ko doon sa aking sariling opinion. Inggit, dahil alam naman natin yan nag-ambisyon yatang magpunta sa gobyerno pero hindi nakuha ang kanyang pabor. Kaya nagwawala. 2 taon kalahati nagwawala. Wala naman napapatunayan. Ngayon, pinipersonal na. Kasi personal yun, sasabihin mo, walang alam. Para bang walang alam na abogado. Abogado, paano magiging walang alam? Tapos, pinagkatiwalaan pa ng Pangulo. So, kaya naaangguluhan mo na maaaring inggit or natatakot sila. Dahil sa una, pangalawang araw pa lang, halos pangatlong araw pa lang si Undersecretary Castro, marami na siya sinasabi. At tinatamaan ang puno ng grupo ng kritiko ng administrasyon, ang Duterte Camp. Ganun po, na siya namang kailangan sa ngayon ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, matitinong Pilipino dito at sa abroad na magkaroon ng magdidepensa, ipagtatanggol si Pangulong Marcos sa mga below the belt na paninira, panlalait, panginsulto at pagpapabagsak sa ating gobyerno. Nandyan si Undersecretary Castro na siyang magdidepensa sa punong ehekutibo or Office of the President. Kaya sa akin pong opinion at analysis, nagpanik, may halong galit ang mga vlogger na maka-Duterte. Kasi hindi nila kayang harapin, sanggahin ang mga gagawin nitong si Undersecretary Castro. Kaya pinipersonal na lang. Alam nyo, pag ang isang tao ay namersonal, mababaw at walang argumento yun. Pag namersonal, wala yung alam. Pag namersonal, wala yung unprofessional yun. Hindi yun kritiko na pwedeng pakinabangan or constructive na pagtalakay na pwedeng pakinabangan. Totally wala yun. Basta namersonal, walang kabuhay-buhay yun. Okay? Ibig sabihin, walang matinong katwiran. Dadalawa 3 araw pa lang, pinersonal na kaagad eh. Di anong ibig sabihin nun? Mali. Kaya tandaan nyo, kahit anong sabihin ng mga maka-Duterte, politiko, vlogger, sympathizer, at troll, baser, hindi po aatras. Dahil sagradong ipinagkaloob ng Pangulong Marcos ang tiwala sa kung anong dapat gawin laban sa fake news, sagutin ang lahat ng issue na maling paratang at ginagawa ng mga kritiko laban sa administration. Hindi po tatanggapin ng isang abogado, isang broadcaster, isang vlogger o vlogger, 3-in-1 nga ang tawag ko, Attorney Castro, ang misyon na yan or trabahong yan kung hindi niya alam at kung walang suporta mula sa Pangulo. Posibleng binigyan ng 100% ng go signal at suporta ni Pangulong Marcos. Kaya ganyang katapang, direct to the point, ang mga sagot sa question and answer laban sa mga Duterte na ginagawa ni Attorney Castro, Undersecretary. Hindi lang laban sa mga Duterte. Lahat ng gagawa ng mga below the belt at fake news laban sa gobyerno tatamaan at hindi yan papalampasin ni Undersecretary Castro, ang bagong YOSEC ng Presidential Communication Office at Malacanang Press
officer. Yun, panalo, di ba? Kaya nakita nyo, iba ng anggulo ang ginagawa ng iba. Sinisira na kagad ang pagkatao ni attorney. Asahan natin marami pa silang sisilipin yan. Pipersonalin yan. Pero nagkakamali kayo. Fighter po itong abogadang ito. Hindi alam niya. Hindi niya tatanggapin ang posisyong yan. Hindi yan promotion sa income. Yan ay pagtulong lang kasi alam niya na marami siyang magiging kalaban pero hindi siya natakot. Hindi ko man sa kilala ng personal pero nasusubaybayan ko rin yung kanyang pagbablog at pag-broadcast sa radyo. Ano ha? May prinsipyo at tapang at yan ay kanyang madadala at gagawin. Alam mo yung pagiging broadcaster, vlogger at abogado na katulad ni Undersecretary Castro, malawak ang karanasan yan. Alam niya kung saan nanggagaling ang fake news. Alam niya kung bakit may fake news. Alam niya kung anong grupo itong mga gumagawa at gumigiba sa ating gobyerno. Siya po ang na-appoint niyan. Kaya kayang-kaya niya yang harapin, kontrahin, at i-challenge sa lahat ng bagay. Kaya asahan natin marami pong pwedeng mangyari. Walang bakante, walang bakasyon ng mga balita. Magkakaroon po ng masasalimuot na palitan ng mga akusasyon at paratang at katwiran. Pero paninindigan po ng gobyerno na tama sila na aayon sa batas. Ang lahat ng fake news, lahat ng namimersonal, may paglalagay niyan. Kasi may mga batas tayo. Di ba sinabi ko na sa inyo isang araw? Yung galaw ng Malacanang at galaw ng PNP, ng DCIDG, ni General Torre, yan ang abangan nyo. Dahil si Torre hindi napapagod yan mag-file ng kaso. Cyber libel, inciting to sedition. Doon sa mga ayaw tumigil sa fake news at paninira ng personal. Pagbabanta sa gobyerno. Kaya naglagay ng ang dating ay parang spokesman, magiging tagapagtanggol ng Pangulo at ng Malacanang, ay para nga po sagutin ang mga fake news at sagutin ang lahat ng isyo. Pag hindi tumigil at hindi nagbago ang mga mapanira ng personal sa ating Pangulo, nandyan ang CIDG, PNP. Yan ang mag-iimbestiga. Yan ang magpapail ng mga kaso. Kaya nga, Criminal Investigation Detective Group. Malawak po yan. Nationwide yan. Kahit sino pwede nilang pakialaman. Kahit sino pwede nilang imbestigahan. Kasi yun ang mandato ng CIDG. Under General Torre na wala rin takot, may tapang, may talino, at mayroong prinsipyo. May pagmamahal. Sabi nga niya, bagong Pilipinas. Magbago na kayo. Kung hindi, may problema tayo. Ayan. So, yung combination ng dalawang ito, PNP at mga bagong opisyal ng Malacanang, mayroon pong kahinatnan ang mga pasaway. Sumisira sa kaisipan ng tao, namimersonal sa Pangulo. Sumisira sa imahe ng Pilipino at ng Pilipinas sa international community. Magbago na kayo kung hindi. Mahirap din po ang may kaso. Abala yan, magastos pa. Please like and share ng video.